close our eyes? Hallelujah. Lord, we receive, Father God. Blessings received ngayon pa lang, Panginoon. Salamat po, Father God, sa blessings mo sa amin this day. Salamat po na bago pa kami pumunta dito, inihanda mo na at ipinobray mo na, Father God, yung blessing mo para sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong word, Father God, na magbibigay patuloy ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Ikaw po yung maitaas. Pangalan mo po yung madakila. Katapatan mo po yung makita sa buhay po ng bawat isa sa amin ngayon. Lord, we may experience different things, different iba-ibang level ng challenges, Father God. But you are greater, Panginoon, sa lahat ng bagay na to na meron kami, Father God. And we thank you, Lord, kasi we have you in our lives. Ikaw pa lang, Lord, sapat na sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya alam namin na mapapagtagumpayan at mapagtagumpayan na namin yung mga bagay na nararanasan namin ngayon. Salamat po, Panginoon, dakilain ka po sa aming kalagitnaan. Lord, speak your word for your servant is listening. Katulad po sa namin kanina, open the eyes of our hearts, Lord, because we want to know you more. Thank you, Lord Jesus, na hindi ka po nag-withhold sa amin, Father God, but you are a generous God, na if we seek you, we will find you with all of our hearts, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen po. So, ito kayo naisilangan po. So, nung pumasok, since nag-testify mo po ako sa inyo, since pumasok po yung taon, and since pumasok ako sa Spear Rocket, salamat sa buhay ni Christ na ginamit ni Lord. Amen. Hindi ko po talaga in-expect na mapapromote ako agad-agad. Kasi, ang gusto ko lang noon, magtatrabaho ako. Pero, binigay ni Lord na less than a year na promote, less than a year ulit na promote ulit. So, ang bilis. Ang bilis talaga. And even yung panahon ngayon, mabilis po talaga. Parang kailan lang, naggamit tayo ng kamot. Pero ngayon, ang hinahanap na natin, kadate natin sa walang kamot. But anyways, mabilis po talaga yung lumipas sa mga araw. Tama po ba? Nabibilis ako po ba kayo sa araw? Padate tayo na anak. Dati hamon lang. Amen. But anyways, so, ang bilis lang po lumipas ng mga araw. So, kung may mga nararanasan po tayo ngayon, hindi po yan permanente. Lilipas din po yan. Amen. So, ang good news is that our God operates beyond dun sa boundaries ng time na meron tayo. Amen. So, kahit na ano pa yan. And, ano ba yung title natin? Paano nga ba, Tirabi? Pababa? Ito yung title natin. Experience God's grace in the now. Amen. Ngayon mismo. Amen. Pag sinabing now, ngayong moment na to, ma-experience natin yung grace ni Lord. Hindi lang kahapon, hindi lang sa bukas, ngayon na. Amen. Kailan? Ngayon pa. So yung ating pong verses, nakulit po natin sa 2 Corinthians 6:2, sabi po doon, for He says, in an acceptable time, I have heard you. Narinig na tayo ng Panginoon. And in the day of salvation, I have helped you. Tinulungan na tayo ni Lord. Sabi dito, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Amen. And today is the day of salvation. When we say salvation, hindi lang yan nagper-pertain dun sa in-accept natin si Jesus as our Lord and Savior, na-save na tayo. But it is salvation in every aspect ng buhay natin. Anong saving ba yung kailangan mo ngayon? Amen? Saving sa pagbabayad ng due date, ng mga bayarin. Saving ba sa health natin? Saving ba sa trabaho? Now is the day of salvation. And thank you, Lord, for that. Amen po. And alam niyo po sa Bible, if pag-aaralan po natin, God separates time into two categories. May categories po yung time sa Bible. So, yung first category po is, so God operates beyond the boundaries of natural time. So sa Bible po, may dalawang category yung time. First is chronos. Ibig sabihin, chronological. Yung sunod-sunod, yung natural, yung time na meron tayo, 1, 2, 3, yung date,
yung year, chronos, chronological. And yung isa naman pong time is kairos. Amen? So, ang ibig sabihin po niyan, specific, favorable seasons kung saan pinupour out ng Panginoon yung goodness niya in extraordinary ways. Amen? And kung meron mang time, ito yung gusto natin na time, kairos moments. Amen? Specific. Amen? Napaka-specific ng Panginoon. So, even if mabilis man lumipas yung mga oras, God's ability to bless us and to restore is limitless. Amen? So kahit na mabilis magbago yung panahon, mabilis yung mga changes sa buhay natin, yung ability ni Lord na i-bless yung bawat isa sa atin, that remains limitless. Hindi yun nagbabago. Amen? Hindi yun nalilimitahan ng oras at panahon. Dahil God is beyond time. Amen? So, alam niyo ba, meron diba sa kanta, if I could turn back the time, tayo minsan, parang gusto natin, kung maibabalik ko lang, di ba, ang mga panahon. Pero hindi natin kayang ibalik. Si Lord lang yung kayang magbalik ng time na yan on our behalf. Amen? So, God can even turn back time on our behalf, bringing renewal and restoration sa every aspect ng buhay natin. Kaya naman, di ba tayo, gusto natin bumalik sa nakaraan kasi gusto natin may baguhin dun sa nakaraan na meron tayo. Meron tayong gustong kunin na naiwan natin. Parang gano'n. But, God can restore kung ano yung nawala sa atin. Amen. God can restore kung ano yung nalugi sa atin kahapon, yung nawala sa atin last year, yung nawala sa atin last week. Amen. God can restore kahit ano pa yan. Amen. So, this year, kahit nasa February pa lang tayo ng year 2025, no? Expect God's restoration in every area of your life. Amen. Sabi dyan sa Joel 2:25, si Lord yung nag-promise sa Bible. So, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. Sinerge ko po yung locust. Alam mo yung itsura niya? Para pala siyang grasshopper. Isa siyang insekto dun sa palayan. Ayan. Siya po siyang ano to? Yung parang pest eh. Oo, pest sa palayan. Tagog ng tagog. Tagog ng tagog. Tagog ng tagog. Tagog ng tagog. Amen. Yung promise po na to ni Lord, originally, yan is para sa Israel. Nung time na yung kabuhayan nila is yung farming, yung agriculture, and during that time, nagkaroon, nung sinalanta ng mga locust, yung kanilang kabuhayan. Amen. Napakalaking napakalaking epekto nun, or parang napakalaking damage yung nabigay nun dun sa mga pananim nila. But, nire-assure sila ni God. Sabi dyan ni God, diba? Sinabi ni Lord na, I will restore to you the years. Sabi dyan ni Lord. Tiniyak ni God sa kanila na kayang hindi na lang ibabalik yung mga nawala sa kanila, kundi pati yung mga taon ng pagkalugi nila. Kung titignan nyo, sabi niya dyan, I will restore to you the years. The years. Hindi lang the year. Hindi lang yung nawala sa'yo kahapon. Yung nawala sa'yo even before this day. Even before this year. Kahit nawala sa'yo ng 2020, noong 2021, kayang ibalik yan sa'yo. Amen. So God can restore ano man yung nawala sa atin. And us, for believers today, this promise extends to every area ng buhay natin ngayon. Amen. So, ano man yung loss na nawala sa atin, pagkawala, pagkalugi, amen, pagkasayang, it may be missed opportunities. Sayang, kung ginag ko lang yung pagkakataon na yun, hindi sana ganito na. Amen? Or, feeling natin wasted yung time. Ito, napaka-guilty ko talaga dito, Lord, kasi may nagkaroon ng time sa buhay ko na I've been with the church for how many years. And then parang the devil, parang nag-lie siya.
parang tinanong ka na tignan mo, tagal-tagal mo sa church, tapos parang wala kang na-achieve. Kasi single ka pa rin yung tapos ganito, ganyan. So, parang ito pa rin yung position mo sa trabaho, parang gano'n. And God reminded me na time spent with the Lord is not wasted. Yung mga bagay, yung mga pagkakataon, yung mga pag-Bible study natin, pag-take natin ng time para sa Word niya, it's not a wasted time. Amen. Time spent with the Lord is not wasted. So, walang wasted time sa Panginoon. No, or baka may mga relationships na nawala or relationships na nasira, kayang i-restore ng Panginoon niya. Even yung mga challenges sa health po natin. Amen? Kayang i-restore ni Lord yan. Kung nakaraan, ang sakit ng likod mo, sakit ng katawan, sakit ng likod mo, gusto mo na ng bagong likod, pero kayang i-restore ni Lord yan. Amen po. Si Lord pa ba? Amen? Sabihin mo sa sarili mo, si Lord pa ba? Amen? Amen. So, He promises to restore the losses that have occurred years ago or even yung mga accumulated years na nawala sa atin. Kahit gaano pa karami yan, kayang ibalik ni Lord yan sa atin. Amen. And this year, let's expect yung manifestation ng mga promises na ni God sa atin. Amen. Believing na yung mga promises niya, i-fulfill niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Especially lalo na dun sa mga area ng buhay natin na we've been waiting for breakthrough. Amen. Ako po may prayer po talaga ako na talagang sabi ko kay Lord, gusto ko na Lord makita yung breakthrough nung prayer ko na to. And talagang namin sinasabi Lord na may perfect timing for that. May perfect timing para dyan. May tamang pagkakataon, tamang lugar, tamang panahon para dun sa breakthrough na yan. Amen. Yun po. And alam niyo po ba na yung ating future is it's shining brighter and brighter every day. Yes, sunlight. Charot. Pero alam niyo po, sinabi po talaga yan sa Bible. Sinabi po yan sa Bible. Amen. That in-assure tayo sa Bible na yung future natin, it shines brighter and brighter. Saan po natin yan makikita? Ayan. Sabi po yan sa Proverbs 4:18. Sabi po doon, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Amen. So kahit na parang hindi naman bright yung nakikita ko at Ate Joy sa buhay ko ngayon, paano naging bright ay madilim na? And you know what? Dun sa darkest moment natin, meron tayong light and that is Jesus. Amen. So, magsha-shine at magsha-shine pa rin yung future na meron tayo. Amen. Alam niyo po, God does not regress. He always progresses. Ibig sabihin, He is always moving forward. No, hindi siya nagde-decline sa mga plans niya sa atin. Hindi siya nagde-decline sa mga promises niya sa atin. Ang gusto ng Panginoon palagi is mag-grow tayo, mag-overflow tayo ng mag-overflow. Amen? Mag-increase tayo ng mag-increase. Amen? So yun yung heart ni God para sa bawat isa sa atin. He always wanna brings growth sa buhay ng bawat isa sa atin, sa every aspect ng buhay na meron tayo. Growth in our relationships, in our giving, generosity, amen, sa ating service with the Lord, gusto niya nag-grow tayo every day. Amen? And even sa responsibility, sa mga families na meron tayo. And of course, gusto ni Lord na lagi siyang may nire-restore sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? And that is all part ng will and plan niya para sa atin. According pa rin sa kung anong will ni Lord. Doon naman po talaga lagi tayo, katulad ng sinabi ni Tita Lolit kanina, na si Lord talaga yung may final say sa mga bagay-bagay sa buhay po natin. Amen. So, sabi dyan, the path of the righteous is like the morning sun, shining even ever brighter till the full light of day. Tayo po ba ay righteous? Amen. Amen. Parang hindi pa sure yung iba. Amen. Tayo po ba ay righteous? Amen. Amen. So, ang bawat isa po sa atin is righteous. We are the righteousness of God. Paano tayo naging righteous? Through Christ, through Jesus Christ and His finished work. Amen po. We become the righteousness
righteousness of God through Jesus Christ and His finished work on the cross. Amen? Sinabi po yan sa 2 Corinthians 5:21. Sabi po doon, For He made Him who knew no sin to be the sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Amen? So, thank you talaga kay Lord kasi nung dun sa cross, talaga nagkaroon ng divine exchange. Amen? Lahat ng meron tayo at lahat ng meron si God, napunta sa atin. Amen? So, siya yung sumalo lahat nung mga sin na meron tayo, nung mga dark side na meron tayo. Paano nangyari yun? So, Jesus took our sin upon Himself. Kinuha niya lahat. Kinuha niya lahat yun. Amen? He who made Him who knew no sin, siya yung walang kasalanan, na naging kasalanan para sa bawat isa sa atin. Amen po? He was sinless. He took the punishment for our sins by dying on the cross. Grabe namang pag-ibig yun, Lord. Thank you. Amen? So, He bore the judgment na tayo yung may deserve para ma-reconcile tayo dun sa relationship natin with God. Amen? So, we receive His righteousness hindi dahil sa mga mabubuting ginagawa natin, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. No? We receive His righteousness by faith. Amen? So, just as Jesus took our sin, He also gave us His righteousness in exchange. Amen? Tayo makasalanan, tapos siya yung hindi makasalanan, righteous siya, because of what Jesus did on the cross. Siya na righteous, ay tayo din pinagiging righteous ng ating Panginoon. Maniwala ka ba na hindi righteous ka, kapatid? Yes. Amen? Amen. So, this is called imputed righteousness, sabi sa Bible, sa Romans 3:22. We don't earn it, we receive it by faith. Amen. We receive that righteousness by faith. So, we are, righteousness is a gift mula sa Panginoon. Amen. So, hindi ito based sa mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi siya based sa palagi ka nagsisimba, palagi akong nagbibigay sa church, palagi akong nagdadasal. Amen. So, hindi yun dahil sa good works natin. Hindi dahil sa mga religious things na ginagawa natin. That is all because of Jesus Christ. Amen. So, we don't become righteous by our good deeds or religious efforts. It's a gift of grace. Amen. Yung righteousness natin, it's a gift of grace. Amen. So, we are now in right standing with the Lord. Amen. So, kaya yung promise na yan ni Lord sa Proverbs 4:18, ang kininpo natin yan. Amen. So, because of Christ's righteousness in us, we can boldly come before God without guilt or condemnation. Amen. Malaya tayong nakakalapit sa Panginoon. Amen. Malaya tayong makalapit sa Kanya. Amen. Kapag tinignan ka ni Lord, hindi niya nakikita yung kasalanang nagawa mo kanina bago ka pumunta ng church. Amen. Ang nakikita ni Lord sa'yo, si Jesus Christ. Yung beauty ni Jesus. Amen. Yung kagandahan ni Jesus Christ. Yun yung nakikita ni God kapag tinitignan niya yung bawat isa sa atin. Amen? So we become the righteousness of God not by our works, but by faith in Jesus Christ. Amen? So, ngayon, God sees us righteous, holy, and fully accepted in Christ. Amen? So, as a righteous child of God, we can continually walk in this year with confidence na pwede nating pagtiwalaan ng Panginoon. Amen. Amen. Trust that your loving Father will pour out an even greater measure of goodness, of grace, and favor sa buhay natin this year. Amen. Because we are the righteousness of God. Amen. Si Lord na yung nagsabi na yung future natin, it will be brighter and brighter than ever. So kung tingin natin last year, bright na yung, maganda na yung year natin, may mas maganda pang gagawin si Lord this year. Amen? So sometimes lang, kailangan natin ihanda din yung sarili natin and i-expect na if greater yung gusto nating ma-receive, yung mga darating sa atin
greater din na mga challenges. But God assures us na ano man yung dumating sa'yo, napagtagumpayan mo na. Amen. Because it is finished, sabi ni Jesus Christ sa cross. Amen. Kailangan lang talaga na patuloy na magtiwala, patuloy na manalangin sa Panginoon. Amen? Amen. So no matter what happened sa ating past, no, God is still for you. God is for you, and He is not against you. Amen. He is for you today. Amen. So, ang puso ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay mag-prosper, yung bawat isa sa atin. Amen. Never naging part ng plan ni Lord na maghirap yung bawat isa sa atin. Amen. Or na mag-struggle yung bawat isa sa atin. So, kahit before pa lang sa Bible, dun sa creation pa lang, makikita na natin na God's heart for us is abundance. Kasi nung create niya si Adam and Eve dun sa garden, before niya i-create si Adam and Eve, pre-provide niya na lahat-lahat. Abundance yung nandun, nung time na yun, nung create sila ni Lord. Amen? And yung poverty and yung struggle, never yung naging design ni Lord para sa bawat isa sa atin. True prosperity goes beyond material things. Amen po? Meron po kayo nabasa doon sa Facebook, parang namatay siya in the age of something ganito, tapos ang yaman-yaman niya, pero wala naman yung nagawa. Namatay pa rin siya. Amen? So, true prosperity goes beyond dun sa mga material things. Amen? And God wants to prosper you in every aspect ng buhay natin. In health, no? Yung health natin, yung soul natin, yung relationships natin sa bawat isa. And there's so much more na gustong i-prosper sa atin ni God. And prosperity, it isn't not, prosperity isn't just about having financial abundance. Hindi lang yan about sa pera, kapatid. Hindi lang yan about sa kayamanan. Amen? Hindi lang yan about sa financial abundance. It's about being blessed so that we can be a blessing sa bawat isa o sa bawat tao. Amen? It's about having more than enough to give generously sa church. Amen? Sa gospel ni Lord, to bless those who are in need. Amen? So, it's true. Prosperity is about being a living testimony of God's goodness sa mundo na meron tayo. Amen? So, ano ba yung nalagay ko dito? Ayan. So, money is, yung pera po is tool lang yan. Money is just a tool. That is not our ultimate goal. Money, hindi yan yung goal natin. Tool lang siya na ginagamit ni Lord para i-increase and i-prosper yung bawat isa sa atin. Amen? If yung money, yung magiging goal mo, and yung magiging focus mo, you will feel empty. Diba? Kahit gaano karaming pera yung meron ka, kung hindi okay yung relationship mo sa family mo, kung hindi okay yung sitwasyon mo, yung health mo, yung mental health mo, yung physical health mo, kung hindi okay yan, walang mangyayari sa pera mo. Amen? Parang na lang talaga kung generous ka, papamahagin mo yun sa iba. Diba? Pero anong sense nung binless ka ng pera ni Lord na hindi mo naman nagagamit? Amen? So, we were made for something greater. And that is to live for God's glory and to be channels of His blessings. Amen. Ito yung ultimate goal natin. We were made for something greater. Amen. Hindi lang tayo create ni Lord para lang dito, para lang pupo sa church. Amen. Kundi He made us for something even greater. And that is to live for God's glory. Amen. So, if you've been missing out sa pagpunta ng church, dahil iniisip mo, no, na baka na kailangan mo pang mag-earn ng money, no? Let me tell you this. God can provide for you without even sacrificing kung ano yung pinaka-importante sa lahat. And that is your time with the Lord. That is your time with the church. Alam niyo po, iba po yung blessing na nasa loob ka ng church.
Iba yung blessing na nasa bahay ka, nakasama mo si God. Yes, kasama ko naman si Lord. Ginagawa ko na to para sa Panginoon. Pero iba yung blessing kapag kasama namin kayo. Kapag nandito tayo sa church ni God. Iba yung anointing, iba yung presence ni Lord, iba yung kaya niyang gawin, iba yung kaya niyang i-provide, iba yung kaya niyang iparamdam sa'yo right at this very moment na nasa loob ka ng church. Amen. So, kapatid, unahin mo si Lord. Unahin mo si God. Amen. Si Lord yung kailangan mo. Siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Amen po. So, even though yung maraming blessings, God has abundant blessing na inihanda para sa bawat isa sa atin. Amen. We can only experience them if we will believe right. Kung tama yung paniniwala natin na talagang binigay na sa atin to the Lord. Kasi if your mind is full of negative anxieties, worries, doubts, baka hindi mo ma-experience yung abundance ni Lord. Kasi may doubt sa heart mo. Amen. So, hindi pwedeng nandun yung faith mo, tapos nandun din yung doubt. Isa lang. Dapat. And that is faith. Amen. Na kapag sinabi ni Lord, sinabi ni Lord. Amen. So, regardless. Amen. So, God, sobrang mahal tayo ni Lord. Amen. So, mahal na mahal tayo ni Lord, and He longs to pour out His blessings sa atin. Amen. Kaya sinabi ko po kanina, humingi ka ng humingi sa Panginoon, huwag mong ilimit. Amen. Yung inihingi mo sa Panginoon, gano'n pa kalaki yan sa tingin mo, may mas malaki pa dyan na kaya ibigay si Lord. Amen. Gano'n man kaliit yan, sus, Diyos ko, si Lord pa ba? Amen. Si Jesus nga na sobrang mahal na mahal niya, kaya isa-isa niyang anak, nabigay niya sa atin. How much more pa? Ano pa yung hindi niya kayang ibigay sa bawat isa sa atin? Restoration ba ng health? Amen? Ng relationship ba? Yung hinihingi natin? Restoration ng family ba? Kahit na tingin natin imposible mangyari, walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabi nga na, with God, nothing is impossible, kapatid. Kaya-kaya niyang gawin lahat ng yan. Amen? So, His divine plan for you is to walk closely with Him in the upper room. Yung upper room po, yun po yung a place of abundance and blessing. Yun po yung gusto ni Lord sa bawat isa sa atin. So, let me end with this. Yes? So, live in the present where God's grace abounds. Ngayong moment na to, yung grace ni Lord nag-abound sa bawat isa sa atin. Amen. It is abounding right now. He is working right now. Amen. Diba sabi natin dun sa verse natin kanina sa 2 Corinthians 6:2, for He says, in an acceptable time. Ano mo nga po yung ano? Yan. Ayaw na. Ayaw na. Next. Ay, di yan. Yung, ito na. Ayaw na ba? Next na nga sa bibig. Ayaw din. Ayan. Alam, maliit na. Pero, nilagay ko lang dyan po yung verse natin kanina. Yung 2 Corinthians 6:2. Basahin ko lang po ulit. For He says, no, sabi ni Lord, in an acceptable time I have worked you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Alam niyo po sa Bible, pag sinabing behold, no, it's a powerful term that signifies attention. Ibig sabihin, makinig ka. Sabi mo sa katabi, makinig ka. Amen? Behold. No? It signifies attention, revelation. May revelation sa sinasabi ni Lord dito. Amen? May emphasis. Amen? No? So, it is often used to highlight something very important that God wants His people to see, to understand, and to meditate on. And God is saying to you, behold. Amen? Now is the time. Sabi doon, of salvation. Now is the accepted time. Now is the time of salvation. So, yung acceptable po sa Greek, ang ibig niyo po sabihin ay dektos. Hindi po dextros, dektos. Amen? So, dektos po yung ibig sabihin ng acceptable sa Greek. And that describes a season of God's free-flowing favor and grace. Amen? So, sinabi dyan, now is the accepted time. This is the time na nag-overflow
yung blessings and yung favor ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen po? And yung word na salvation, soteria, yung Greek word niya. And that means deliverance, preservation, safety, prosperity, sa whole being natin. Amen? Lahat ng aspects ng buhay natin. Salvation in every area, in every aspect ng buhay po ng bawat isa sa atin. So, dito po sa verse na yan, kinote siya ni Paul dun sa Isaiah 40:19. Kasi pag tinignan niyo yung Isaiah 40:19, sinabi niya din po dun in an acceptable time. Yung first na phrases niya, sinabi niya din po yan sa Isaiah 40:19. But kung titignan nyo, dun sa Isaiah 40:19, in an acceptable time. Pero dito sa 2 Corinthians 6:2, now is the accepted time. So, ibig sabihin, may nagbago. Amen? Change happened. Amen? During nung kay Isaiah, dun kay dun sa Corinthians. Ano yung nagbago? Amen? Nagbago siya because of Jesus' finished work. Amen? Dahil sa ginawa ni Lord sa cross. We now live in a season of divine favor where God's blessings overflow abundantly. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, doon, nung time na yun, doon kay Isaiah, yung mga prophet, they long na they are waiting for that appointed time, for that accepted time na mangyari, na maranasan nila yung overflowing blessings, yung overflowing grace ni Lord. But today, nararanasan na natin yan. Amen. Ngayon, danas na po natin yung overflowing grace ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen po. That is the reality na we get to enjoy today. Amen. That's the reality na we get to enjoy right at this very moment. So, God's grace and favor are available to us right now. Amen. So, hindi sa distant future, na katulad mga Israelites na hinihintay nila kay ganito nila mararanasan. Pero ngayon, nararanasan natin yan right now. So, sometimes, we miss kasi yung ginagawa ni Lord sa present. Kasi we're being, yes, you go. Kasi we're being caught up, di ba? Dun sa mga bagay na naranasan natin before or dun sa mga bagay na pwede natin maranasan in the future. Kaya sometimes, nami-miss natin, Lord, ano ba yung ginagawa mo sa buhay ko ngayon? Amen. Ano ba yung purpose mo behind this thing na nararanasan ko ngayon? Amen. So, our Father's grace is available now in this very moment. Alam niyo po yung sa story ni Lazarus, tsaka ni Martha, tapos ni Jesus. Kasi ba namatay si Lazarus? Tapos, nung namatay si Lazarus, wala si Jesus. And then, nung dumating si Jesus, 4 days nang patay si Lazarus. So, sabi ni Martha kay Jesus, kung andito ka lang, Lord, hindi sana namatay yung kapatid ko. Sabi niya kay Jesus, nung moment na yun. Sabi niya, sa John 11:21, if you had been here, my brother would not have died. Parang kasalanan pa ni Lord na namatay si diba? Parang, kung andito ka lang, Lord, hindi sana namatay yung kapatid ko. Sabi niya kay Jesus, no? Yung time na yun, Martha recognized na yung power ni God. Amen. Napagalingin si Lazarus. Na parang hindi mamatay si Lazarus. He recognized, kaya gawin ni Lord to. Kung nandito ka lang, hindi sana nangyari to. Amen. But she was stuck dun sa past na wala kasi si Jesus nung time na yun. Wala ka kasi nung Lord. Amen. Stuck siya dun sa time na yun. And then, sinabi sa kanya ni Jesus na, your brother will rise again. Amen. Your brother will rise again. Sabi ni Jesus sa kanya. And Martha said, I know that He will rise again in the resurrection at the last day. So yung focus niya dun sa past na wala si Jesus, napunta yung focus niya dun sa future na kayang gawin, na kayang buhayin ni Jesus si Lazarus in the future. Na-miss na yung opportunity, na-miss na yung time na at that very moment kasama mo na si Jesus. Amen. At that very moment nandun na si Lord. Amen. So huwag mo lang tignan yung nakaraan, huwag mo lang tignan ano yung pwede niyang gawin sa future kasi andito si Lord ngayon. Amen. And He can do what
you're praying for right now at this very moment. Amen? So given yung situation ni Martha, we can all relate na at some point, at some areas of our life, we feel hopeless about this sa present situation na meron tayo ngayon. Feeling natin na, ang hirap-hirap na. Ang bigat-bigat na. Parang imposible na. Paano pa ba? Amen? Or sometimes, mas doon tayo nakafocus na, Lord, kung binigay mo lang ito nung nakaraan, di sana hindi na nangyari ito sa akin ngayon. Diba? May mga ganong moments tayo. Or sometimes, kami iisip natin na, okay lang to kasi si Lord naman yung bahala sa atin sa future. Parang ganon. So, alam niyo po, yung mga missed opportunities, nandito si Lord. Amen? Nandito si Lord. So, both perspective na when you're looking at your past and you're thinking about your future, ninanakawan ka nito nung pagkakataon na pwede mong ma-enjoy sa moment na yun. Amen? So, lalo na ngayon sa social media. Amen? Sino dyan yung updated na wala na si Bill Mark? Si Andy. Diba? Napakaraming sa social media, dami natin pwedeng makita, no? And, alam niyo po ba, alam niyo po ba na yung comparison fuels your way? Amen. Minsan po, kaya tayo nagkakaroon ng mga regrets sa buhay natin. Kasi, dahil sa mga comparison na meron tayo sa buhay natin. Na po yung social media, napakalabing part niya na talagang matempt tayo to compare yung sarili natin sa ibang tao. Yung sa mga nakikita natin sa social media. And that can also distract us na lalo na mga bad news, di ba? Sa news kasi ngayon, mas gusto nilang pinapalabas yung mga negative kaysa dun sa mga positive eh. Kaya sometimes kapag nakatutok ka talaga rin sa mga ganong news, hindi naman masama na updated tayo sa mga news, alam natin yung mga nangyayari. Pero huwag naman tayo pa-occupy dun sa mga negativities na yan. Kasi that can affect yung paniniwala na meron tayo. Amen? So, God's grace is found in the present. Right where His presence is. Andito yung presence ni Lord. Right at this very moment. So, nung narinig ni Jesus yung sinabi ni Martha na, I know na pagkagalingin mo or bubuhayin mo si Lazarus dun sa moment na yun. Pero alam niyo ba kung ano yung sinabi ni Jesus sa kanya? And ito din yung sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. Sabi niya doon, sa John 11:25, I am the resurrection and I am the life. Amen. If you need if you need life over something sa aspect ng buhay natin ngayon, Jesus is the life. Siya yung resurrection. Amen. He is the life and He is the resurrection. And our Lord Jesus is always in the now. Amen. Sabi nga, diba? He is the great I am. Hindi sinabing He is the great I was. He is the great I will be. Pero kahit naman sa mga susunod na araw, ganun pa rin siya. But He is, sabi nga, He is the great I am. I am. Ano yung kailangan mo ngayon? I am. Ano yung prayer mo ngayon? I am. Ano yung hinihintay mo ngayon? I am. Sabi ni God, no? So, God's power is not limited to the past or future. He is working now. Asan ba? Ayan. God's power is not limited to the past or future. He is working right now. Amen. May ginagawa si Lord ngayon sa buhay mo. Amen. Hindi mo man, parang wala kang pakailaman or parang wala sa isip mo, pero may ginagawa si Lord sa buhay mo ngayon. Amen. May ginagawa siya sa sitwasyon mo ngayon. May ginagawa siya sa prayers mo ngayon. May ginagawa siya sa heart mo ngayon, sa isip mo ngayon, sa family mo ngayon. May ginagawa siya sa school mo. Amen. Sa studies mo, sa trabaho na meron ka, may ginagawa ang Panginoon. Amen. So, diba nga dun sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Very present help. During kung time na kailangan mo siya, andun siya. And ngayon na kailangan mo siya, andito siya. Amen? Para sa bawat isa sa atin. Amen?
So the same God who delivered Goliath into David's hand is the same God who will deliver you from your challenges, from your obstacles in life. No? So, the present is where His healing flows, where His favor surrounds you. So, even if we're facing bad report, katulad nung nalaman ni Dina, no? Remember this. What you see in your circumstances is not final. Amen? Kung ano yung nakikita natin sa sitwasyon natin ngayon, hindi yan yung final. Hindi yan final. No? God still has the final say. Amen? And God says that na may magandang plano siya sa bawat isa sa atin. Amen? So, be in the present. Be in this very moment. Amen? Where God healing is abounding toward you. Amen? Katulad sinabi ni Tita Lola kanina, hindi naman natin alam kung nandito pa tayo bukas. Ang dami-dami natin iniisip. Ang dami-dami natin pinaplano. Hindi nga natin alam kung matatapos pa natin ang araw na to, di ba? Hindi nga natin alam kung di ba? Sa bukas. So live in the present. This moment matters. This moment with the Lord matters. And every moment na ni-spend natin sa Panginoon, it is not time wasted. Yeah. It is a time well spent. Yeah. Po? So, yun. So, God's words declare that with Him, all things are possible. Amen. Amen. Sabihin niyo nga po, with God, all things are possible. Amen. And He is both able and willing to turn things around for you. Willing and able siya. Basta para sa'yo, gagawin ko, sabi ko. Amen. Dahil mahal kita. Amen. So, it's time to let go dun sa mga regrets and fears natin sa future. So, what do you need today? Sabihin mo kay Lord, ano kailangan mo? Sabi ni Lord, ano kailangan mo ngayon, anak? Amen. God's grace, healing, and salvation are accessible to you right now. Amen. So whatever challenges you face, trust that God's help, yung help ni Lord, yung miracles na, yung breakthrough ng Panginoon ay available right at this very moment. Even na nakaupo ka lang ngayon. Sabihin natin, blessings receive. Blessings receive. Okay. Parang hindi pa kayo confident na receive na yung blessing ni Lord. Amen. So live in the now and experience the fullness of His abundant grace. So last na lang po talaga to. Believe and see your prayers answered. Amen. Ano po yung pinag-pray natin ngayon? Amen. Sabi dyan sa Mark 11:24, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Nanotice niyo yung sinabi niya, when you pray, sabi dyan, whatever things you ask, when you pray, believe that you will receive them and you will have them. So, ibig sabihin, the moment na nag-pray ka, paniwalaan mo na. Right at that very moment. Paniwalaan mo na na-receive mo na yun. Amen? So, it's not about waiting to see yung changes dun sa buhay natin. Amen? Or ma-feel natin na yung breakthrough. Yung na-feel ko, Lord, in-answer mo na talaga yung prayer ko. Diba? But it's about believing. Amen? Sa heart natin at sa heart ni Lord na whatever you pray, He will bring that to pass. The moment na hiningi mo sa Kanya. The moment na pinag-pray mo sa Kanya. Amen? The moment na pinag-pray mo sa Kanya, may ginawa na si Lord. Even before mo pa sabihin, may ginawa na si Lord. Nakahanda na yan sa Panginoon. Amen? And, syempre, kailangan natin maniwala. Faith. We need faith. Kasi dito nag-ooperate dito lahat. Yun sa faith. Na kahit di pa natin nakikita, pinaniniwalaan na natin. Na ginawa na ni Lord. Na binigay na ng Panginoon. Amen? So faith is the foundation of our Christian life. And, di ba nga sabi sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen? The key to saying our prayers being answered is to believe in that now moment.
Amen. Maniwala ka on that moment pa lang. So when you pray, believe you have received it and then you will have it. Amen. So, wag natin i-allow yung mga kaaway na lagyan ng mga what ifs, yung mga isipan natin. What if hindi ibigay ni Lord? What if hindi mangyari? What if ganito? What if ganyan? Amen. Walang what ifs kay Lord. Lahat sigurado sa Panginoon. Amen. So, Jesus or our Heavenly Father is with us right now. Amen. Right at this very moment. Know that He is present. Omnipresent na si Lord. Amen. And He is working on your behalf and that His timing is perfect. Amen. So, may mga things talaga na hindi man natin agad makita yung kasagutan, pero sinagot na ni Lord. Hindi lang siguro ngayon. Amen. But, dun sa right timing niya. Dun pa din sa according pa din sa will niya. Kasi yung timetable ni Lord, iba sa timetable natin. Amen. Diba nga na tayo kasi gusto natin instant agad eh. Gusto natin makita agad eh. Kakapray mo lang ngayon, mamaya gusto mo makita mo na agad eh. No? Pero iba kasi mag-work si Lord eh. Amen. No? Iba, sa atin kasi hindi yung to see is to believe eh. To believe is to see. Paniwalaan mo muna. Hindi makikita mo. Amen. Sa Panginoon. So, be in the present, live in the now. Kasi God's grace is flowing sa bawat isa sa atin. Right at this very moment. So enjoy this moment with the Lord. Enjoy this day with the Lord. Amen. Now, and the Lord will talagang ipapakita niya sa atin yung mga bagay na gusto mong makita. Amen. Yung sinasabi natin, Lord, more of you, maging ready ka. Baka hindi mo kayanin kung ano yung ibigay sa iyo ni Lord. Amen. So, there are greater things ahead na pinlan ni Lord para sa bawat isa sa atin. And He is not limited dun sa past or sa future natin. Even right at this very moment na kailangan natin siya, nandito siya. He is with us. He is with you. He is for you. Amen. And He is not against you. He will never leave you and He will never forsake you. Amen. He loves you so much. Amen. So let us all stand up. Amen. And let's thank the Lord for this moment na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. No? And I pray na yung revelation ni Lord na to sa inyo this morning, maybe ito yung revelation ni Lord sa akin, maybe ito yung revelation niya sa inyo, pero whatever yung revelation niya sa inyo today, may that ma-instill sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Amen. And magamit to ni Lord sa buhay natin. Magamit tayo ni Lord through this revelation na binigay niya sa atin. Amen. So huwag po tayong mahiya. Amen. Na i-share yung goodness and yung faithfulness ni Lord sa mga taong nakapaligid sa atin. Sabi kami ni Liani, speak life. Yung po dapat ko i-share ko sa inyo, speak life, speak Jesus. Amen. Kasi yun yung need ng maraming tao ngayon. Yun yung need natin. And even us right now, we need Jesus. We always need Jesus. Never magiging sufficient yung sarili natin. Amen. Dahil si Lord lang yung sufficient. Amen. Sa bawat isa sa atin. Sa bawat area ng buhay natin. So Lord, Father God, we thank you, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa napakayamang grasya mo, Father God. Salamat sa nag-uumapaw na blessings mo, Panginoon. Thank you for your word, Lord God, that now is the accepted time, now is the day of salvation. That you will restore po ano man po yung mga nawala sa amin. That you will restore, Panginoon, yung mga nalugi sa amin, Father God. Yung mga nasayang sa amin, Panginoon. Lord, thank you na kaya mong ibigay lahat ng ito. Na kaya mong i-provide lahat ng pangangailangan namin. Na kaya mong i-restore lahat ng bagay na nawala sa amin, Panginoon. Lord, thank you na pinopromote mo yung bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na ini-increase mo yung level ng kabuhayan namin, Father God. Salamat na pinagpapala mo kami, Lord, every day. And thank you na sa bawat pagpapala mo, you're positioning us to influence. And that is to be a blessing sa bawat tao makakasama namin, Panginoon.
To be a channel of your blessing, Father God. Lord, that is our prayer. Not just to be a channel of your blessings, but to be a channel of your grace sa bawat tao na nakakasama namin, Father God. Sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, thank you that you are here with us right now. Right at this very moment. Napaka-instant na kasama ka namin, Panginoon. Sa bawat moment, sa bawat season ng buhay namin, Father God. Salamat po, Panginoon. We may be in a season where napakabigat, napakalaki ng mga pinagdadaanan namin. A season of waiting man, Father God, for the breakthroughs to come, Panginoon, or to witness, to experience. But Lord, you are there in every season ng buhay namin. And we thank you na never mo po kaming iniwanan, never mo po kaming pinabayaan, Panginoon. Salamat po na lagi ka pong nagpo-provide sa bawat isa sa amin. At salamat po sa puso mo, Panginoon, that it is your will and it is your heart to pour out your blessings, to pour out your grace, Panginoon, to pour out your favor upon us, Father God. Salamat po sa grace mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Be glorified sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, sa mga kakahirapin namin this week, bless the works of our hands, Panginoon. Bless, Father God, yung mga words na lalabas sa mga bibig namin, Father God. Bless, Panginoon, yung mga decisions na gagawin namin. Yung mga iisipin namin, Panginoon. Lord, may you be glorified in our lives, Panginoon. In our acts, Panginoon. In our thinking, Father God. May you be glorified. And Lord, fill us with more of you, Panginoon. Fill us with more of Jesus, Panginoon. Hanggang sa mag-umapaw kami, Panginoon. Hanggang sa mag-overflow kami, Father God. Na para makita ng maraming tao na buhay ka. Buhay yung Diyos na meron kami. Buhay yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Na napakadakila ng Diyos na pinaglilingkuran namin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa bawat bagay, sa bawat pagkakataon, sa bawat blessings, sa bawat sitwasyon ng buhay namin ngayon. Salamat po, Father God. We thank you for loving us, and we love you, Jesus. And this is all our prayer in Jesus' name. Amen.